mainit na balita mga kaboses ng masa, Vice President Inday Sara Duterte harap-harapan ngang pinahiya sila President Bongbong Marcos Jr., Tambaloslos Romualdez at Liza Smugs. Kuting ng Norte, natameme, ito nga ang good news na pinakahihintay ng taong bayan. Kuting ng Norte, Liza Smugs at Tambaloslos pananagutin na sa mga kabalbalan na ginagawa nila sa ating bansa. Makikita nga natin dito na talagang hindi nagbubulag-bulagan ang mga netizens at talagang gusto na nila ng kapayapaan. At ngayon, the wait is over na dahil talagang lumalabas na ang katotohanan at linaglag na ang mga tunay na mastermind sa pulburon, ang mga korap at mga hoarders and users na mga politiko. Ayon nga sa mga netizens ay talagang wala na ngang kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito dahil sa mga pangit na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. At ayon pa sa mga netizens ay talagang magpapatuloy ang paghihirap ng ating bansang Pilipinas at ang mga mamamayan hanggat si President Bongbong Marcos Jr. pa ang namumuno sa ating bayan at ang nakaupo sa pwesto. At panawagan pa nila ay magtulong-tulong na tayo na pabagsakin ang weak leader na ito. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Wala ng time, Kuting. Mga palangga, wala ng time. Meron pang pagkakataon para ibigay sa taong bayan iyong gusto nila. No, purifikasyon, reformina, hindi nila ibibigay sa taong bayan. Dahil mas gusto nila na maging mahirap ang taong bayan at magiging sagana sila sa pulburon. At bababuyin nila, patuloy nilang bababuyin ng Pilipinas. Okay, sabi pa ni Reformina. Actually, si Reformina, si Ina, gusto ko yan ng bata siya. Payat-payatan pa siya nung daladalaga pa siya, pinapanood ko yung hitad na yan. Okay, sabi niya, gusto ko na mag-succeed ang presidente. Okay? Gusto daw niya mag-succeed ang presidente. Well, you know, you have to say that. Diba? Kasi pag hindi, magugurgur ka talaga pagalangga. Kaya, you know, nakakatakot talaga. Kasi gugurgurin ka talaga ng bonggang-bongga ng mga yan. So ngayon, mga palaga, anong pagsasalarawan ito sa inyo? Patunay na nasa delubyo na ang Pilipinas. Tayo po ay nasa karimlan na. Dahil ito, mga patunay, i-follow niyo yung vlog nila, you help them kasi wala silang trabaho. They're jobless now. Diba? Although syempre, nakaipon naman siguro yung mga palangga natin. This is what I am fighting for. I don't care kung sino nag-appoint sa'yo, kung sino sinuportahan mo. May mga pamilya yan. May mga anak. Sabi nga ni Ina Reformina, na they are breadwinners. Maaring nagpapagamot siya sa may sakit ng kapatid o tatay, nanay. You know what I mean? Pero tinanggal na lang sila ng ganun-ganon. See that? Tinanggal sila ng ganun-ganon nang walang explanation. Very Liza Smugs. Nasasabihin ni Liza sa'yo na, ganun, nakita niya na umukay naman yung trabaho mo at nakita kong bait-bait mo. So kung mabait pala itong taong ito, si Pedroche, okay, si Pamela Pedroche, which, you know, kasama ko yata sa mga, hindi ko naman yata na Bojack. Basta, well, actually, I was fighting for them. I don't know kung, ito yata sila, yung hindi nabigyan ng mga sweldo. Nabigyan na ba yung mga sweldo yung mga palangga? Di ba? Ito sa vlog ko na hindi binigyan ng sweldo. I don't know, hindi nila napag-usapan dun sa vlog. So, mga kababayan, ito ang patunay na si Maharlika hindi nagsisinungaling dito. Bakit? Kung ba'y mga gawa-gawa lang ang kwento natin noon, nung 2022 pa, last year, now we started 2023, na ang mga tao sa PCO, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginigipit. Kahit anong gawin mong kasinungalingan, kung hindi nangyayari, mga palangga, kahit anong magtanim ka ng kwento-kwento, kahit anong gawin mong sira sa isang tao, kung ikaw ay nagsisinungaling, lalabas kang sinungaling. Pero dito sa issue, nila Pedroche, ni Reformina at ni Purifikasyon ay pinatunayan lang ni Liza na isa siyang impacta
na isa siyang ahas sawa na lumilingkis sa bawat dugo, sa bawat kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Itong tatlo lang na tumayo at nagsalita sa kanilang vlog. Although they're not really being straightforward like me na, atakihin ang presidente, ang ahas, kasi nga takot sila sa kanilang buhay kasi gugurgurin sila ng bonggang-bongga. Kung ako nga gusto akong gurgurin dito, di ba? May bounty nga yung ulo ko, malayo ako. Lalo pa yung malapit. So itong punot dulo ng lahat, memorandum na ito, si Lisa Ahas Araneta Marcos po ang may pakana nito. Kasi last year, ay sinasabi ko na sa inyo na ang may pakana nito lahat ay si Lisa Ahas. Kasi pinagdududahan niya ang mga taong nakaupo o mga na-appoint noong time ni Rodrigo Duterte. Kaya wala talagang unit team. Okay? Kung may unit team, kung matino ang buwaka ng inang gobyernong ito ni Ahas at Kuting, dapat kahit na sinong inupo dyan, si Rodrigo, appointee ni Rodrigo o ni Rodriguez, mga kababayan, dapat ayusin nila para magkaroon ng effective and harmonious relationship within the presidential communications or other agencies. Mga putang ina, ultimo ngang French fries, ipinagdamot yung potato corner. Sila lang ang gustong lumamon, mga high-ups ng presidential communications, ipagdadamot, di ba? So nakita mo talagang bangag na bangag ang waka ng inang ahas na ito. Kaya patuloy talaga tayong malulubog sa karimlan. Okay? Karimlan talaga ang ating mga palaga. Yeah. Puro talaga tayo sa karimlan dahil ang ginagawang hinayupak na Kuting na ito ay ang Kuting at Lisa ay puro ka balbalan. Nawala ng trabaho yung mga yan. Alam mo, naiyak-iyak nga yung si Pamela Pedroche. Alam mo, you know what? I am the type of vlogger na I want to lift you. Kung gusto nyong makilala, I've been helping so many people, na gusto magpasikat. Just, sometimes, kahit anong pilit mo kasi, kahit anong lift mo sa tao, kung wala talagang qualities, quality ng walang puso, hindi mo talaga mapapaangat yun. Parang ganito yan eh. Kahit anong pukpuk mo sa isang tao, magtrabaho ka, pero tamad, hindi talaga asenso. Mag-aral ka, pero tamad mag-aral, forever maging miserable ang buhay. So, the reason why I'm saying this, kasi naaawa ako sa kanila. Imagine mo, for 24 years na nagtrabaho si Ina Reformina sa ABS-CBN, ay nawalan siya ng trabaho. Although for sure, for 24 years, may naipon na siya. Dahil nag-join siya sa government. Dahil akala niya na ang gobyernong ito ay tungo sa pagbangon muli. At itong si Pedroche, okay, ay tumulong sa kampanya based on sa statement sa blog. Nasa third floor sila, kaya third floor pala yung vlog nila. Third floor yata ang vlog nila, TF something. Hanapin nyo na lang, ina-reform na Google nyo. Nasa YouTube channel sila, konti pala yung followers nila, I think 3.4,000 followers. You can support them. Kasi you know what? Informative naman yung kanilang mga issue na pinag-uusapan. Ang sa akin lang, imagine nyo, mga kababayan, these people are already brilliant people. They're smart people. Ina-reform na matalinong tao na sabi ko nga, sinusubaybayan ko yan, okay, nasa Pilipinas pa. Binababoy na lang ng isang lasinggera. Binababoy na lang ng isang laklakera. Binababoy ng isang insekurista. Dahil akala niya, pakiramdam niya, hawak niya sa liig ang lahat ng mga tao sa Pilipinas at hawak niya yung budget. Kaya yung buwaka ng inang ito, gumagamit ng mga tao, kung sino-sino mga taong ginagamit niya, para sindakin ako. Okay? Para what? Para matakot ako, di ba? Yan ang ginagawa niya ngayon at uulitin ko sa inyo mga palangga. Uulitin ko. Isang beses lang tayo mabuhay. Isang beses lang ako mabuhay. Lisa, putang ina, ida-drug kita. Sabi nga ni Glenn Chong sa'yo, dadalhin ka niya. Di ba? Kakaladgarin ka niya. Kung saan ka man niya kaladgarin. Ako, kakaladgarin ko yung kapjutahan mo. Buwa ka ng ina mo, Lisa. Kakaladgarin kita hanggang what? Hanggang sa dumating ang panahon. Okay? Na makita ng taong bayan na ikaw ay isang walang kwentang nilalang. At siguro, katulad ninyo, ay umaasa tayo na naantayin natin pumantay ang kanyang mga paa.
Kasi sabi ko nga, kagabi, hanggat si Lisa, kahit naka-IV yan, kahit naka-comatose yan, kahit may isang neuron na lang natira, may isang cell na lang na gumagalaw-galaw, humihinga, kaya pang gumurgor yan. Kayang gumawa ng kababuyan sa inyong lahat. Dahil baboy ang babae. Baboy sa sa pagkakamal ng pera ng bayan. Tatlo, hindi lang tatlo yan eh. I hope lumabas na kayo. Diba? Itong rigodon, itong pagbabalasa, utos lahat yan, memorandum ng ahas yan, mga palangga. Kasi nga, baliw na sila. Buang, may saltik, bangag nga, sabi ni Duterte. Kasi hindi na nila alam kung paano lumalabas yung mga information na dapat malaman ng tao na sila ay what? Jejemonyo at ginababoy nga ang ating gobyerno. Diba? So ngayon, mga kababayan, anong gagawin natin sa mga impact sa impact na to? So, doon, nananawagan ako doon sa in-appoint ng before February 1 of 2023, you have to speak up. Look at what's going on sa bansa mo. Look at purifikasyon undersecretary ng PCO, I believe, di ba? Na nagsalita. Sabi niya, parang gusto niya nang maniwala na si Kuting ay weak. Hindi makapagsalita. You have to read between the lines. The reason why hindi makapagsalita yung mga taong yun. Kasi takot silang mategi, umagurgur. Kaya ingat na ingat sila. Kaya nga, tulo-tulo ng luha itong mga palangga natin dun sa vlog nila. Kasi mga kababayan, ay hindi nila kayang magsalita dahil baka pwede silang ipagurgur ni Lisa. Dahil yan ay vindictive narcissist. Lahat ng saltik ng mental health, okay, mental, disorder ay nasa kanya na. Diba? Tignan mo ang ginagawa ngayon dyan kay Duterte. Tignan mo ang ginagawa kay Sara. Diba pa isnab-isnab ang gaga, akala mo naman kaganda-ganda niya. Hoy, yung itsura mo, Lisa, mo ang kuritot na margoso. Parang ang kuritot na ampalaya. Alam mo yung ampalayang kulot-kulot, di ba? Parang gano'n, di ba may ampalaya? O gano'n no? Di ba yung ampala may diretso, maganda-ganda pa ang itsura ng ampalaya eh. Pero you know what? Yung ampalayang, parang bansot na ampalaya, di ba? Yung ampalayang parang gano'n, sa maliit. So, ganyan na ganyan ang ugali ni Lisa Smugs. Jojo Regalado from Pontevedra, Capiz. Oy, kumusta ka mo nami? Wala palangga ang bayi-bayi. Oh my God, I miss bayi-bayi in Pontevedra. Thank you for watching, palangga. BBM resigns, sabi ni Honey Austria. Okay? Demonya na si Lisa. Hindi na niya alam ang ginagawa niya, sabi ni Ador Galang. Ayun na nga, speaking of hindi niya alam, mga kababayan, dahil nga wala na siya sa normal mind. Hindi niya alam ang tama. Ang alam niya lang ay mali. Puro mali. Puro panggigipit. Okay? Pag sinabi ni Lisa, ibato ko to, okay? Ibabato niya sa empleyado niya, ibabato niya mismo sa asawa niya. Pag naisip ni Lisa, jojombagin niya si Kuting, ay jojombagin niya. Ang palayang native, sabi ni Faye. Yes. Thank you, palangga. Ngayon, mga kababayan, grabe, alam mo, kasi check ko lang sa balita. Si Kuting nagpa-cute-cute doon sa Davao. Okay, at least nagpa-cute-cute siya doon for 1 week bago siya nagpakita. Sabi nga, it's better late than never. Higa pa rin ang tao. Pero doon mo makikita na inunan niya party, inunan niya ang inom doon sa Malacanang, inunan niya yung kakapritsuhan niya, yung kahayupan niya. Hinuli niya yung, kumbaga, less priority niya. Okay? Okay, yung ang tawag dito, yung mga biktima ng mga kalamidad. Ngayon, may lindol sa distrito nila, sa Ilocos Norte. Di ba? At by the way, sinabi din pala ni Purifikasyon na gusto niya nang maniwala na si Kuting ng Norte under Desaya. Ako na I will take out the words from your mouth, Purifikasyon. Tangina, talagang under Desaya. Okay? Sabi ni Bernie Abilar, paano ka makontak? Mag-ano ka palang mag-email ka sa akin ng bonggang-bongga, balitangmaharlika@gmail.com. Okay, tinegi na ba si Political Witch Boy? Ay, oo, tinegi na nila. Tinegi na nila si Political Witch Boy na wala na, Shoutout kay Political Witch Boy. Tinegi na naman ni Lisa ang blog ang Facebook page ni
Political Witch. Hayaan mo, mabubuhay uli yan si Political Witch Boy. Shout out kay Political Witch Boy kung nandito siya. Mabubuhay uli yan. Tignan mo ako, di ba? Tinegi nila yung 2 Facebook page. O, nabuhay tayo sa Maharlika Network. And meron tayong Boljakan. Okay? So again, ingat kayo. Nandyan po sa link kung gusto nyong i-follow ang ating mga page and YouTube channel. Okay? File a case with the Civil Service Commission. Sino magpa-file ng case palangga? Okay? It's all around the corner. Ayan, sigiha lang. Ano yun? So, ngayon, doon sa pag-atras, not really pag-atras, paglalaro ni Lisa at ni Kuting dito sa ICC. Okay? Na sinasabi na hindi pa pa-aresto si Kuting, si Pangulong Duterte ng ICC, abangan natin yan. Kasi nagko-contemplate pa yung mga hinayupak na yan kung ano ang magiging impact sa taong bayan. Na kapag tinuluyan nila si Duterte, ano ang gagawin ng taong bayan? Diba? Sa tingin nyo, ano kayang gawin? Please attend. May prayer rally sa Cebu Palangga. O, ayan daw. Please attend, sabi ni Byros, Tibuk Kalibutan. Okay. Sige Palangga, attend yung mga taga Cebu diha. Okay? Kung, ayan. Mga ka-DDS, Feb 17 daw. Okay. So, alam mo, mga Palangga, marami nga attend dyan. Alam mo? Kung hindi nga lang, alam nyo kung hindi lang ginagamit ni Lisa Smugs ang kapangyarihan, baka sa lahat ng event ninyo nandiyan ako. Kaso lang, papatayin ako ng hinayupak na yan. Gugurgurin ako ng mga yan. Okay, gagamitin nila ang mga taga-gurgur at gagamitin nila ang kaba ng bayan para sa kanilang evil na kapangyarihan. You know that already, di ba? Dinamnan ako ng kaso ni Taberna and everything. Kasi Lisa Smugs, lahat ng mga kasong darating kay Maharlika, si Lisa ahas lahat ang may gawa niyan. At ikaw, Lisa, hindi ka makakaligtas. Dalhin mo lahat, utusan mo lahat ng mga taong magpapagamit sa iyo at idadrag kita sa kumunoy. Akala mo ba makakaligtas ang pangalan mong Maria Luis Araneta Marcos, smuggler, polboronic, putot, mudlo, di ba? Botod. Hindi ka makakaligtas kahit gamitin mo ang pera ng bayan, di ba? Pag nanakaw dyan sa PCSO, lahat ng departamento, dadrag ka namin ni Glenn Chong. Kahit sa ang korteng hinayupa ka. Dahil isa kang impacta, isa kang salot sa lipunang ito. Diba, si Sky? Akala mo kakaligtas sa kahit anong gamit mo sa mga tao, ang mga taong matitino na natitirang may puso na nasa paligid mo, na tagamasid sa bawat hit-hit buga mo ng pulburon at ng sigarilyo. Di pala binubuga yung pulburon. Bawat hit-hit at laklak mo ng alak, may natitira pa ring may puso na Pilipino na sukang-suka na sa pagmumukha mo. Mag-ingat ka. Baka anong ma-send ng puting ahas sa akin. Baka susunod, kipay mo na. Hindi, nandiyan yung kipay niya. Nakapalo na ba kayo sa TikTok, mga palangga? Marlica_official. Okay. So, watching from Cagayan, sabi ni Nel, Duterte pa rin tayo, Marcos resign, people power, sabi ni Lida Largo. Intawon Lord, maluoy ka. Oo nga palangga eh. Sabi ni Filippo Ashere. So may EDSA rally nito after Cebu, sabi ni Clarita Mayola. You know what? Again, sabi ko nga, you have to speak up. Speak up, get up, speak up, and pick them up. Dahil hindi na po kayang sikmurain not only ng mga Pilipino, kundi mismo ang mga taong nasa loob ng gobyerno. Ito pinag-uusapan natin na babalasahin sila ni Lisa, ito ay diskarte ng pulboronic ang utak. Babalasahin mo, ngayon ka pa lang, para kayo nagsisimula. Magdadalawang taon na kayo, ngayon pa lang nagbabalasa. Ibig sabihin, failed ang inyong screening committee dahil hindi nyo sila ini-screen ng tama kasi ang pag-appoint ni Lisa Smugs ay kung sino ang makakapag-deliver sa kanya ng bagong money, kung pwede sino makapag-deliver sa kanya ng mga epektos. Yan ang pamantayan ni Lisa Ahas Smugs. Kung hindi ka marunong magnakaw,
tatanggalin ka sa hanay ng kanyang mga appointees. Kasi ang gusto ni Lisa at ni Kuting, magaling dumiskarte, magaling mag-necknock, magaling magpanalo sa loto ng mga lone bettors, katulad ng ginagawa ngayon ng kanyang appointee na si Mel Robles. Na look at that. Meron bang bagong hearing? Baka na-miss ko lang. Pinatay na nila ang issue sa Philippine Charity Sweepstakes o sa agency. Okay? So kayo dyan, wag na kayong tumaya ng loto dahil ang nananalo lang dyan, si Lisa, si Taning at si Robles, sila lang ang naghahatian. Kita ninyo, after nagkaroon ng hearing na sinabi ni Tulfo na nag-grandstanding lang, na kesyo pa iimbestigahan niya gamit kahit personal money niya, na papaimbestigahan niya, ipaporensik niya lahat, ang makina, chuchu-chuchu, para mapatunayan sa taong bayan kung sino yung mga ipinanalong loan bettors na tinanggalan ng Jolo, pinalitan, inedit, ang mukha, lahat inedit. There's no such warm body na nanalo sa loto. What's going on? Wala. Kasi nga, ang tanong ko kay Tulfo, natanggap mo na ba, Tulfo? Ha? Ang alok sa'yo na what? 1 bilyon? Natanggap mo na ba? Bakit ayaw mong sundin yung sinasabi mong papaimbestigahan mo? So yan po mga kababayan, alarming yan, and that's a wake-up call for you guys. Enough for this tulpo-tulpo, chismis-chismis ang kanyang vlog. Puro kababuyan, puro kaeklatan ng mga magjowa, mag-aaway ng mga pamilya, paninira sa pamilya. And now, anong drama niya? Kumpara talaga sa Pilipino. Ha? Kumpara sa Pilipino, dapat i-bit-bitin niya yan si Robles para patunayan sa taong bayan na iyan ay kasabwat sa graft and corruption, kasabwat sa pag-aabuso ng power, kasabwat sa illegal activities ng bayan. That's why we are still called as a third world country. Even though, you change that pagsasalarawan sa Pilipinas as developing country, we're not really developing country. We are still third world country. Dahil imbis na nagde-develop tayo, uusad tayo, pa-back up tayo. Bakit? Dahil mismo, ulit-ulitin ko na ang gobyerno ni Kuting, ang presidenteng ito, under Desaya, pulboronic na si Lisa Smugs ay sangkot sa mga illegal activities diyan sa gobyerno, sa lahat na alam nyo na yan, smuggling, pulboronic. Oh my God, mga palangga, nakakapagod na itong mga pinagawa. Narcotic country, sabi ni Palangga. Pick up na yan sa Malacanang. Let's support the prayer rally in Cebu. This coming Feb 17, sabi ni Maria Teresa Dizon. Ang tanong, sino ba maglilid yan? Siguraduhin niyo lang na yung rally na yan, Palangga, ay para doon sa mga na-oppress ng gobyernong ito. Na doon sa rally na yan para sa pag-release ninyo ng inyong mga hinaing, pagtayo ninyo sa katotohanan dahil sukang-suka na kayo sa gobyerno ni Kuting. Fourth world country na raw ang Pinas. Fourth world, sabi ni Selma Ang. May video pala si Smugs at si George Estregan. Oh, share mo naman. Sabi ni Sammy sa Balitang Maharlika at gmail.com. Baka naman. Alright? Sabi ni Istong, totoo bang binayaran daw kayo? Nasagot ko na yung Palangga, binayaran daw kayo ng China mula kay Andanar. Alam mo, ulol yung nagsabi. Alam mo, kung meron silang evidence na binayaran kami ng China or like ako, communication. Di ba hawak ni Lisa? Hawak nila lahat ng mga wiretapping and everything. They have the capacity, electronic. Merong power ang gobyerno to detect kung totoong pinagsasabi niyan. Naku Palangga, kung hindi nabayaran ako ng China, baka baka nalitis na rin ako dito ng mga Amerikanong kapatid ko. Di ba? So, that's not true, Palangga. Hindi totoo dahil ni piso wala ako na-receive sa China. Pero baka ngayon, narinig na nila, baka naman. Alright? Naunahan na tayo ng Vietnam, sabi ni Ophelia Pascual. Exactly. Alright. At US citizen ka, magaling sila mag-trace ng pera. That's a good point. Sabi ni Filipino Intelligence. True. Yeah, madalas sila mag-detect ng pera. Diyos ko po, hindi ka basta-basta makakapasok ng pera dito. Diba? Dito nga lang, mag-withdraw ka nga lang ng $5,000, ma-alert ang bangko eh. At saka may limit. Pag nag-withdraw ka, kahit over the counter, tatanungin ka kung saan mo gagamitin ng pera. Diba? Kasi one time, nung nag-withdraw ako, malit lang na, yung pinaka 5 ba yun?
I think 5K, 5,000. Kasi for ano yun, for, I don't know, wala pa lang for medical. Gusto ko lang mag-withdraw ng $5,000. Kasi gusto ko lang nung moment na yun, may laman yung bag ko, di ba? Ganon yung moment na yun. Tapos tinanong ko ng bangko, bakit ka mag-withdraw? Sabi, ang sagot ko sa kanya, I just want to have cash. Totoo yun. Sabi niya, are you gonna buy something? No, I just want to have cash in my purse. I'm rich, you know. No, just kidding. Ay, nako. Anyway, mga palangga, huwag tayong susuko. This is your fair lady, Maharlika. Napapaos man ako, but dito sa channel na to, ang mga balitang hindi nyo naririnig sa mainstream media. So, tutok lang. Thank you.